So ang AMBT matagal na company na. We're 105 years old. So we started in 1912 nung panahon pa ng great-grandfather ko. So ang AMBT ng tatlong Chinese words yan ay ibig sabihin, ibig sabihin forever. B is beautiful, T is precious. So, forever beautiful and precious. So, lahat ng products namin, lahat ng customers namin, tinitreat namin as Eng Bitin, forever beautiful and precious. So, ang Eng Bitin, kilala kami for unang-una yung hopya, syempre, at yung tikoy. Syempre, sa lahat ng flavors na yun, ang pinakasikat sa amin yung ube dahil ang Eng Bitin yung nagsimula or nag-revolutionize nung paggawa ng mga iba't ibang Chinese delicacies. So, for example, nung 1980s, pag sinabi mong hopya, dalawang flavor lang yan. Hopya munggo, hopya baboy. Tapos nagkaroon tayo ng pandan, nagkaroon tayo ng iba't ibang combination ng flavors. Nagawa natin yung hopya kombi, kung saan sa isang hopya, meron tayong dalawang flavor ng hopya. No? Hopya ube makapuno, ube keso, marami pang iba. Pwera pa doon, gumawa tayo ng hopya na may tikoy sa gitna, yung tinatawag natin yung mochipya. Meron din tayong mga hopya para sa mga diabetic. No? Ito yung tinatawag naman natin hopya light. Wala tayong nilagay na asukal, gumamit tayo ng spenda as an alternative sweetener. Well, sa Eng Bitin, hindi lang naman tayo puro hopya at tikoy. Tayo ay isang Chinese delicacy shop. So, kung ano man ang maisip ninyo, halos lahat meron din sa Eng Bitin. Gusto nyo ng siopaw, gusto nyo ng siomai, gusto nyo ng kung ano pang maisip ninyo, lahat meron dito. At ang masasabi lang natin, pag sinabi mong Eng Bitin, unang-una, dekalidad. Pangalawa, every time na pumunta ka sa Eng Bitin, siguradong meron kang bagong makikita at bagong magugustuhan. Every year, meron tayong mga bagong ginagawa. Tulad na lang this year. Kung last year, meron tayong banana tikoy. This year naman, gumawa tayo ng tikoy na may sweet corn. No, yung merong mga bits na sweet corn to welcome naman yung Year of the Rooster. Mga kapatid, special po ang ating panauhin sa Chinese New Year episode ng Hiling Galing dahil siya po ay kilalang-kilala, lalo na ng mga mahilig sa masarap na hopyang ube. Kaya siya ay tinawag na Mr. Ube, no? Ang ating pong panauhin ngayon ang presidente ng Eng Bitin Chinese Deli na paborito natin. Ang lahat ng hopya at mga tikoy. Pero higit sa lahat, siya po ay isang mapagkawang gawa na magandang ehemplo sa society dahil siya po ang founder ng Texfire Philippines na laging sumasaklolo sa atin saan man lugar sa Pilipinas pag may sunog. Ang aking pong tinutukoy ay si Mr. Jerry Chua. Happy Healing Morning, Jerry. Happy Healing Galing, Doktora. Mr. Ube, ubing-ube ka rin talaga sa iyong kasuotan, no? At inspired kami sa ube bukod sa masarap yan. Pero, ang una namin gustong malaman mula sa isang Chinese na katulad mo at isang matagumpay na businessman, ano ang kahulugan sa'yo ng Chinese New Year? Pareho rin sa atin na yung New Year. Yung, Dito sa Pilipinas? yes, bagong taon. pareho. Chinese New Year, ang pagkakaiba niyan, hindi pare-pareho yung date ng taon, di ba? Unlike sa atin, January 1 lagi. Okay. Agayang this year, January 29, di ba? Umiiba kasi dahil sa lunar calendar sa nagbe-base. Pareho rin. Yun na, laging malinis dapat. May mga pamahiin din. Yes, meron din. Okay. Pero, dito sa atin sa Pilipinas, bilang isang Chinoy, hindi ba bagong taon, Happy New Year, di ba maligayang bagong taon. Bakit sa inyo, iba-iba ang naririnig kong pagbati ninyo sa Chinese New Year? Ganito yan. Sa Pilipinas kasi, no, more than 85% ng Chinese dito sa Pilipinas ay Xiamen, from Xiamen. Oh, yes. okay. Ang pag-greet ng Xiamen is Kyong Hi Huat Zai. Oh, yung greetings namin kanina ni Yes, Chef. Tama yun. tama From yun. Xiamen yun. Yes. Okay. Yung nakita nyo iba, yung Kung Hei Fat Choi. Kung Hei Fat Choi, ginagamit ng mga Cantonese. Yan, kagaya sa Hong Kong, yan ang ginagamit. Oh, okay. Sa Guangzhou, sa China, no? Dito sa atin is dapat Kyong Hi Huat Zai. Pareho ng meaning, pareho lang. Yung pagsulat ba, pareho din? Yes, Doktora, parehong-pareho yung... Ang pagbasa lang ang nagkakaiba. Opo. Oh, kaya pala iba-iba yung naririnig. So, malinaw po yan, no? Ngayon, bilang isang Chinoy businessman, di ba, na matagal na dito sa Pilipinas, no? May mga selebrasyon sa sa Ongpin, di ba? Ano yung significance ng mga ganun na nakasentro sa Chinese community? Una-una, marami kaming mga lion dancers. Isa Yan, yun. isa yun. Yung mga dragon dancers, iba rin yun.
Yung lion dancers, composed of 2 tao lang. Yung dragon naman, 8 yon, 8 na tao. Ang dragon hindi kumakain ng angpaw. Lion lang, yung 2 tao. Lion lang ba? Okay. Yan. Tapos, yun nga, to drive away bad spirit, no? Kasama yon. Yes, pinapapasok namin sa mga tindahan, sa bahay, para to drive away bad spirit. Yun ang ano ng mga, tapos laging malinis yung kwarto, yung bahay. May ino-observe din yun. Yes, oo. I see. At kami namang mga Pinoy, nakiki-Chinese New Year din, no? At panay ang punta namin sa mga Engbitin outlets. Ilan na ba ang Engbitin outlets ngayon? 26 na ang outlet namin. Laging puno ng Pinoy. Thank you po sa tulong ang niyo. binibili namin ay mga tikoy. Ano bang significance ng tikoy na yan? Bukod sa masarap at iba't iba ng flavor? Yes. Ilang flavors na ngayon Ngayon, sa meron na Engbitin? kaming 12 flavors yung tikoy. Oo, at yung kahulugan nun bilang malagkit. Yung tikoy kasi, isa sa mga inaalay namin, nilalagay sa table, no? Ang paniwala ng mga Chinese is, una sa lahat, bilog siya. Ibig sabihin, round. Unity sa pamilya. Okay. Tapos, matamis siya. Sweet together buong pamilya for the whole year. Dikit-dikit sila. At Hindi malagkit. maghihiwalay. Tapos, malagkit siya. Nakadikit-dikit lang. Oo. Kaya, yun ang ano namin ay unity, sweet together, saka hindi magwawatak-watak ang pamilya. Yun ang ano ng tikoy. Meron ka bang gustong sabihin sa ating mga tagapanood? Lalo na sa pagbili ng tikoy, paano ang sikreto ng pagbili ng tikoy na magugustuhan ng bibili? Una sa lahat, pumasyal kayo sa Engbitin. We have 26 outlet na ngayon. Sa Binondo, malapit kami sa Binondo Church. Sa Quezon City, meron din kami. Sa Pasig, meron May din kami. hotline. Bigyan mo sila ng hotline. Tawag tayo sa 288-8888. Local 114. At sa pagpili naman ng tikoy, alam namin sa Engbitin, laging bago. Hindi naman makakabili ng luma doon, di ba? Pero ano yung bagay na tikoy? Sa 12 napakasarap na yan. Ang mabenta sa amin, ube. Ube na talaga. tikoy. Tsaka yung brown tikoy. Kasi yung brown may pagka-red. Kasi sa Chinese kasi gusto mga red, di ba? O, katulad ng ampaw. Yes, angpaw. Oo. Tsaka sa Engbitin, ang pagkakaiba ng tikoy ng Engbitin, pag pinirito mo, hindi dumidikit sa kawali. Oh. Yun ang pagkakaiba ng tikoy namin. Pero minsan ayokong prituhin. Gusto ko kinakain ko ng pwedeng steam, pagka-slice. pwedeng slice, pwede natin gawin na balot natin sa lumpia wrapper. Pwede rin. Pwedeng i-roll sa itlog. Yes. Pwede rin, Pwede no? rin. Pero sa amin, Jerry, pag Pasko, wala kaming ampaw na ganito. Puti lang. May sikreto ba tong paglalagay ng pakimkim na nakalagay sa ampaw? Usually, binibigay yan sa mga bata. Sa bata. Mga bata. O, pambata lang po ito. Yung mga matatanda, naghihintay ng angpaw eh. Kung ibig sabihin, kung galante ka, mas dadami yung swerte mo. Kaya pati ako pwede mo bigyan. Tumatanggap ako. Ayun. Kasi swerte pag binigyan Yes. ka. Kaya yung tikoy, binibigay lang talaga eh. Dati, binibigay yung tikoy. Pero kami bumibili kami. Pwede ka bumili at bigay mo sa mga kaibigan mo. Ayun naman. Yes. Okay. So, pampaswerte natin, tayo ang magbibigay. Kasi ang tikoy namin, iba-iba ang shape eh. Yes. Meron kaming parang payong, meron kaming flat lang na tikoy na sineslice namin, pero sa Chinese tikoy po ay bilog talaga dahil may simbolismo yon. At ngayon nga po modernong panahon, marami ng mga flavors. Yes. Hindi lang yung dating nakagawian na puti at pula lang. Ngayon, may ubing tikoy na rin. May ube, Siyempre, may paborito pandan. mo yun. Yes, siyempre dapat ube. No? May sweet corn, may chocolate. At saka yung Engbitin tikoy, hindi na inaamag ngayon. Dati ba inaamag? Dati inaamag. Ngayon kasi, ano na siya, naka-vacuum pouch na, saka yes. naka-sterile na siya, na-sterilize. Hindi na mabilis masira. Okay. Kahit for 1 month, di siya masisira. At saka pag nilagay sa ref, Pag rep, kahit 1 year, hindi masira. o pag naka-refrigerate po, kung sobra-sobra ang nagregalo sa inyo ng tikoy, hindi masisira. Kung i-freezer, Mas matagal yan. mas matagal din, Yes, no? oo. At maging ang mga kapatid natin sa ibayong dagat, no? Kumusta po kayo? Kumakain kayo ng tikoy ng Engbitin, ha? Okay, marami pong salamat. Jerry, alam mo, may nakikita ako minsan, lalo na pag New Year, meron kayong malalaking, tikoy Yes. na nagpapapicture pa yung mga tao doon, di ba? Taon-taon nagagawa kayo ng malaking tikoy. This year, mas malaking tikoy malaki gagawin. ngayon. Yes, gusto namin ma-break yung record na
biggest tikoy. Ngayon, ang holder tayo, biggest tikoy in the Philippines. Okay. Yes. Gusto mo makipag-compete sa world? Oh, yes. Susunod. I-cover natin yan. Pero kung sa tuwing dumadating ang mga ganitong naghahanap ng pampaswerte ang mga tao, lalo na kung nung nakaraang taon, medyo hindi maswerte ang buhay, at ang mga Pinoy, may mga agimat yan, may mga pampaswerte yan, no? Sa'yo, bilang negosyante, nakaranas ka bang dumaan sa paghahanap ng pampaswerte? Para sa akin, no, yung Lucky Charm, isang ano lang yan. Para sa akin, parang palamuti lang yan. To remind you, no? Para sa akin, ang Lucky Charm talaga natin ay ang pamilya at ang sarili natin. Ayun. Ang pagkatao mo. Yes. Alright. Saka sipag at tiyaga. Ang pinaka-importante, mahalin mo yung ginagawa mo at panalangin sa Diyos. So sa lahat ng mga kaibigan ko, ang tawag ko sa'yo ay isang unorthodox Chinese. Diba? Kasi hindi ka naniniwala doon sa mga charms and crystals. Bakit ganun? Para sa akin naman, no, palamuti lang yan. No? Kahit puro crystal ka, puro Lucky Charm ka, Puro bangles na ganun. bangles, nakahiga ka lang sa bahay, wala kang ginagawa, hindi dadating yung swerte mo. Di ba? Pero pag masipag ka, may tiyaga ka, no, dadating yung swerte. Diba? Hindi nakasalalay doon sa mga... Parang ano rin yan, parang relos, di ba? Kahit wala kang relos, okay lang. Pero pag may relos, walang masama. Malalaman mo kung anong oras. Ayun. Di ba? Maganda yung narinig niyo po kay Mr. Ube, ha, na hindi aasa sa puro charms lang na nakakabit sa katawan tapos nakahiga ka lang. Kailangan kumikilos. Yes. Di ba? Okay. Sa pananaw mo, ano ang Chinese Feng Shui? Chinese Feng Shui is... Kasi ginagaya namin yung Feng Shui kasi, doktora, totoo yan. Okay. Ano yan, natural and practical lang. Alright. Ibig sabihin yan is, halimbawa, etong meron kang gas stove. Dati kasi hanggang ngayon may orientation pa rin yung Kung sa saan stove. ilalagay. Oo. Dati kasi 'di ba kahoy ang ginagamit pang siga. pagluluto. Dapat yung hangin, yung butas ng stove mo tatapid mo sa daanan ng hangin. Sa may bintana o pinto para matulungan kang paningasin yung apoy Yes, habang hindi ka na nagluluto. kailangan paypay ng paypay. Okay, di ba? tama.